Morning everyone, magandang umaga sa ating lahat at tayo magpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral na dito nga sa ating tinagurian na The Christian and Society o ang Kristiyano, tayo bilang mga mananampalataya at ang lipunan na ating ginagalawan. Kinikilala natin that we are in the world, bagamat hindi tayo of the world, hindi tayo makamundo, pero nasa mundo tayo physically. At tayo nakikihalubilo sa iba't ibang uri ng tao. Hindi lang naman kasi church mates ang ating nakakasama, marami pa tayong mga taong, actually baka mas marami pang mga tao na mga di mananampalataya ang more or less nakakasama natin araw-araw. And so nakita natin yung ating balik-aral nung unang leksyon natin, bakit tayo dapat maging involved, dapat tayong makihalubilo o maki-impluwensya kasi nga even in the past makikita natin na talagang ito yung track record natin bilang mga mananampalataya, naging mabisa ang ating contribution, naging positibo ang ating ambag sa lipunan. Pero nung mga around 150 years ago, nung simulang atakihin ng mga liberal theology, yung mga liberal na turo, hindi naniniwala sa Bible, science ang pinaniniwalaan, siyensya sa halip na Biblia, medyo naging inward-looking ang mga mananampalataya. Kasi nga, kinakalaban tayo, so hindi naman unexpected na naging focus natin ipagtanggol ang ating pananampalataya, ang banal na kasulatan. So ngayon, sabi nga natin, it's time na muli nating mag-engage tayo dito. Yan, tama ba? So, yung holistic view of the Bible compels us na tayo ay magkaroon ng ambag, to make a difference o mag-ambag sa ating lipunan, sa ating kultura, at kailangan nating matutunan paano ito gagawin from the biblical perspective. Nakita rin natin, because of human sin, in fact, ang una natin pinag-aralan, tamang-tama naman, may giyera na yon, napataon lang na the Christian and War ang isa nating naging unang paksa. Ang naging unang paksa natin, kung saan nakita natin na ang isang pwedeng gamiting framework ay yung just war na tinatawag. Well, theory pa rin, pero maraming mga mananampalataya, ang ito na nga ang pinaninindigan sa ngayon. Kasama na yung karamihan ng ating mga kapwa, mga reformed believers. But we have to be peacemakers. Kasi yung giyera, bagamat may mga oras na kailangang makisali, makilahok dito sa giyera, pero ito ay bunga ng kasalanan. Kaya hanggat maaari, atin itong iiwasan. So ito ay last resort. Pag talagang wala nang magagawa, tsaka lang, pero hanggat maaari, gusto natin itong iwasan. Now, nakita natin, ikalwa, last time, yung paano naman tumulong, ano ang ating response sa poverty o yung kahirapan na laganap sa buong mundo. At bilang mga mananampalataya, kailangan nating ma-realize God cares for the poor. At yan ang medyo kadusong yung pag-aaralan natin ngayon, that God cares for the poor of the land, and therefore kailangan tayo humanap din ng mga paraan para tayo ay makatulong at maiahon sa kahirapan ang mga mahihirap. Okay, ngayon naman, kakabit nitong poverty ang isang issue rin na tinatawag na justice. Call for justice. Social justice ang ating tawag dito. At makikita natin sa ating kapanahunan, maraming mga humihiyaw. In fact, may mga nagrarally na tungkol sa o para isulong ang katarungan sa lipunan. Kasi aminin natin, marami talagang injustice na nangyayari. At kalimitan ay yung mga mayayaman, makapangyarihan, ay sila yung hindi maabot ng hustisya, at yung mga mahihirap naman, sila yung nagiging biktima, kalimitan, ng injustice. So, kaya talagang mahalagang usapin ito pagdating sa hustisya. And so, ayan, so, dahil sa tayo ay fallen world, hindi naman kakaiba o hindi naman kagulat-gulat na merong mga panlalamang sa kapwa in the form of injustice. Kasi kung may kapangyarihan ka, may pera ka, meron kang political power,
usually, ang temptation yan, gamitin mo yan para manlamang sa kapwa. Kaya yan nga, nangyayari ang injustice. Sa Bible, malinaw, yung ginawa ng pang-aagaw sa vineyard, no, ni Naboth, no, yung lupa ni Naboth na ubasan ay inagaw ni King Ahab dahil na lang sa udyok ng kanyang asawang si Reyna Jezebel. So, yun ang isang example, ng pang-aagaw, land grabbing, na nag-lead pa nga sa murder, pinatay pa yung may-ari ng lupa. So, isang example yan, sa fallen world ay maraming injustice. At pag minsan, tayo mga Kristiyano, nalilito. Paano ba tayo makikihalo dito? O makikiambag dito? Or wag na lang, kasi parang nakikita ko, ang kalimitang sumisigaw ng justice ay yung mga, sabihin nating left-leaning, o kaya even mga, even communists. So, parang hindi yata yun yung gusto kong samahan, Kasi parang hindi sila nananampalataya sa ating Diyos. So, ayaw natin makisama sa kanila. So, nalilito tayo. At meron pa mga mananampalataya na nahulog sa error pagdating dito. Nakisama sila, nakilahok sila, nakisali, pero bumagsak naman sa social gospel. Yung paniniwala na ang kaligtasan ay dito lang sa lupa. Basta maiahon mo sa kahirapan at umunlad, ay yun na yung langit. So nawala na yung kaligtasan sa harap ng Diyos, yung spiritual na kailangan kabayaran ng ating mga kasalanan. So merong error ng ganun, meron ding isolation. At siguro mas marami sa atin ang nahuhulog dito. Yung isolation, ayoko makialam. Hayaan ko na lang sila. Anyway, ang Diyos naman ang bahala. So, merong element of truth na ang Diyos ang bahala, pero yung application na huwag na lang tayong makialam, ayun ang medyo kulang na kailangan nating pag-aralan. Okay, so, yeah. But parang ayaw gumalaw. Other. Oops. Okay. Ayan. Tingnan natin kung ayan. Now, unang-unang mahalagang makita natin, God is just and is a God of justice. Yung pag-pursue ng katarungan ay dapat magsimula sa kung sino ba ang ating Diyos. Ano ba yung isa sa mga attributes or characteristics ng ating Diyos? Ay siya ay Diyos ng katarungan. Micah 6 verse 8, napakalinaw nito, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? Ano yung hinihingi ng Diyos sa iyo? O tao? Ito, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Ang pagminsan nangyayari, masyadong na-over-spiritualize yung mga bagay na ganito. Ang iniisip natin agad, spiritual yan, hindi yan physical, hindi yan makamundo. Pero tandaan natin, kaya powerful yung spiritual, kasi talagang may spiritual dimension yan, kaya totoo yung spiritual, totoo rin yung underlying, kumbaga, metaphor na pinanggalingan. Kasi kung hindi totoo yun, na may justice talaga sa mundo, paano tayo maniniwala na just talaga ang Panginoon sa spiritual na aspeto? So, kaya dito sa ganitong mga passages, malinaw na kasi kaya ito ang ginamit, ay kasi nga, God is a God of justice. At ang gusto rin niya, para sa kanyang bayan, ay magpakita ng justice, do justice, and to love kindness, and to walk humbly. So, ito ang ating titignan, yung passage na ito, Tingnan natin. Pati. Ayaw. Ba't kaya, brothers? Ayaw. Ayan. Okay. Dito sa passage na ito, Micah 6 verse 8, tanda natin, may dalawa ritong salitang mahalaga. To do justice, ngayong paksa natin, and to love kindness. Mahalaga yung dalawa na yan kasi sa original, yung love or yung kindness dyan, or love kindness, or mercy or kindness, is the famous word, kesed. Kesed. Ito yung word na alam natin, pag-ibig, loving kindness, steadfast love, yan ang mga translation na ginagamit, steadfast love, napakalimit, gamitin, kasi ito yung pag-ibig ng Diyos sa tipan
sa konteksto ng tipan. Yung kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan ay mainam na ilarawan sa isang steadfast love. Pag-ibig, napakayaman nung salitang ito. Pwedeng mercy, pwedeng kindness, loving kindness, steadfast love. Yan ang mga translation. Pero yung unang word, to do justice, ay ito yung paulit-ulit nating makikita sa pag-aaral na ito. Mishpat ito, yung word na to, mishpat. So tandaan niyo yan. Yan ang ating pag-aaralan, yung salita na ito. Now, itong mishpat or justice puts emphasis on the action. Kaya, to do. Diba? To do. Gawin nyo itong katarungan. Samantala yung kesed, more of yung attitude or yung pag-ibig. Kaya nga, steadfast love. So, yun yung panloob. Kung mahal mo ang isang tao, ay hahangarin mo to do justice. To mishpat dun sa tao na yon. Kasi nga, mahal mo siya eh. Meron kang steadfast love sa tao na yon, sa iyong kapwa. Yan. Okay, yan. So, mishpat and its variants, yung salitang ito, ay more than 200 times na ginamit sa Old Testament, which indicates na ito yung mahalagang konsepto. No, mahalaga ito dahil paulit-ulit itong ginagamit sa banal na kasulatan. At ang basic meaning nito ay to treat people equitably. No, ating tratuhin ang isang tao na yun nga, merong katapatan o pantay-pantay or ayon sa nararapat. Yung equitably, equitable. No? So, merong equity, kumbaga, pantay-pantay. Merong karapat-dapat na pagtrato. So, anong ibig sabihin yan? It means acquitting or punishing a person based on the merits of the case. Pwede mong i-acquit yung walang kasalanan at parusahan yung may kasalanan regardless of who he, she is. Kahit sino man siya, kailangang hindi parusahan yung walang kasalanan at parusahan naman yung may kasalanan. So, Leviticus 24, verse 22, you shall have the same rule for the sojourner. Ito yung alien or kaya foreigner in the land. Hindi dapat maging may paborito ka kung alien siya, kundi dapat pantay-pantay. And for the native, yung Hudyo, kapwa mo Hudyo, pantay mo siyang itatrato, kagaya din ng isang hindi Hudyo. For I am the Lord your God. So kahit sino siya, same rule. Yeah. Okay. Brad, pakipress na. So, yun. Yan. Okay pala, pwede na siguro. In addition, so yung parusahan, yung dapat parusahan, at huwag parusahan yung di dapat, bukod yan, it also means giving people their rights. Yung pinagkakaloob sa kanila, yung dapat naman talaga sa kanila. Proverbs 31, verse 9, open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy. I-defend natin yung karapatan nila. Alam mo ba, yung right to property. Karapatan yun, na kung pag-aari mo yun, may karapatan ka doon sa halimbawa, lupa na yon o bahay na yon. At kung ito'y kinakamkam, kagaya nga nangyari kay Naboth, kung kaya natin, ipagtanggol natin. Yung mga mahihirap at nangangailangan. So in short, it's giving people their due, pwedeng punishment, pwedeng protection, or care, pag-aalaga. So hindi lang ito yung parusahan, So yung justice kasi, pag ginamit yung justice, ang kalimitan na iisip agad natin, punishment. Pero ito sa Bible, malawak itong konsepto na ito, even if it's care and protection. Ano man yung dapat na ibigay sa kanila, yun yung ibinibigay natin. Kung kailangan alagaan natin. So hindi lang ito yung puro huhulihin yung nagkasala, paparusahan yung nagkasala. So malawak ang kanyang scope. At ang emphasis palagi, yung most vulnerable, the poor, the needy. Yun kasi nga, sila yung walang kapangyarihan at sila kalimitan yung victims of injustice. Sila kasi yung walang kakayahan at pwede silang pwede silang abusuhin ng mga may kapangyarihan. Okay. Next. Yan. Brad, pakipress nga lang. Yan. Pwede na palagay ko. So, Zechariah 7 verse 9. Tingnan natin. Thus says the Lord of hosts, render true judgments. Ayun, mishpat.
Show kindness and mercy to one another, para yung kanina din sa Micah. Do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart. Kasi nga, ang isang problema, itong mga vulnerable, itong mga mahihina, no, ito yung mga walang kapangyarihan, ay sila yung nanganganib. Sila yung vulnerable or nanganganib na ma-oppress, no, ng mga may kapangyarihan. Okay. Next, brother. Pag-press na. Yan. Okay, ito naman sa Gospel Coalition ito, website, makita natin, yung, kinote dito yung isang philosopher, Strauss. Sabi niya, justice is when all God's creatures receive what is due them and contribute out of their uniqueness to our common existence. So again, yung nakita natin malawak, yung sakop. Yung ibinibigay, yung dapat sa kanila. So hindi lang ito yung pag nagkasala, parusahan, pero yung dapat sa kanila. Kung dapat tulungan, tulungan natin. Kung dapat i-comfort natin. So yung pagbibigay ng nararapat sa kanila, at dahil dito, nakakaambag sila sa lipunan. Kumbaga, nagiging maayos yung pamumuhay nila, na nagiging productive members sila of society. So pag ginagawa natin yon, we're helping it pursue itong mishpat o yung justice sa Bible. So sabi ni Strauss, may dalawang streams ito. May dalawang sanga itong justice. One is public, one is social. Yung public, ito na nga yung ginagawa, kumbaga ng gobyerno. Yung public, the work of citizens, political office bearers, yung mga nahalal o kaya mga na-appoint sa gobyerno, shaping public life for the common good. Yung political nga, kaya public. Ito yung sa politics. So may Supreme Court tayo, may justice system tayo, may mga police tayo na lang uhuli, may Justice Department tayo. So ito yung public aspect. Pero meron din social. At ito yung mas pinag-aaralan natin ngayon. Yung civil society, yung hindi gobyerno, so tayo yun, Hindi naman tayo gobyerno. Mga ordinaryong mananampalataya tayo, unless na talagang nasa gobyerno ka, kagaya ng member natin na attorney, na nasa court talaga, literally. So andun siya, may public talaga siya, role. Tayo, nasa mga non-political organizations that promote justice. So yun yung civil society, tayo yun. Members ng church, members ng mga NGO, mga people's organization, na nagsusulong din na magkaroon ng katarungan sa lipunan. So andun tayo, wala tayo sa political. Okay, ayon naman dito kay Kevin DeYoung, isa sa mga siguro kilala nating pastor, social justice is treating people equitably. Ayun, ginamit din yung equitable o yung parang pantay-pantay. Working for systems and structures that are fair. Tayo ay tumutulong para magkaroon ng mga struktura o sistema sa ating lipunan na patas, and looking out for the weak and the vulnerable. So ano yung mga keywords, the weak, the vulnerable, fairness or equity or equitability. At ito yung social justice. Kaya nga social kasi sa kapwa natin, kapwa tao natin. Be careful, ngayon ito yung ating babantayan, na wag nating ma-confuse naman yung gospel sa social justice. Kasi ito yung isang malaking error, na nako-confuse, nalilito yung iba. So the gospel is not what we do, yung magandang balita, hindi ito yung ginagawa natin, kundi ito yung good news na ginawa ng Diyos para sa atin. So ibinabalita natin yung good news, yung gospel. Social justice naman ay bunga ng isang buhay na binago ng Ebanghelyo. So doon natin makikita ang pagkakaiba. Yung kaligtasan ay nasa atin yan, natatanggap natin. Once naligtas tayo, ang isang bunga dapat nito, we want to treat others fairly. At tulungan yung mga dapat tulungan, giving what is due to others. So bunga dapat ito, hindi ito ang Ebanghelyo. At yan, it's an outworking. Ito ay parang, again, bunga ng pag-ibig sa iba, kagaya ng pag-ibig sa sarili. So, loving others as ourselves.
kung ayaw nating huwag tayong makaranas ng pang-aapi, dapat ganun din tayo sa iba. Di ba ayaw natin naaapi tayo? No? Just recently lang, nagkukwento kami ni Sister Heidi. Yun lang nakapila ka, ang haba mo na nakapila, na literally nangyari recently, kahapon lang actually, or kamakalwa, 30 minutes nakapila, tapos bigla kang siningitan. Ano maramdaman natin? Di ba? Lalo na kung malapit ka na, bigla may sumingit. Di ba? Unfair. Yun ang ating maging nasa isip natin. Unfair. Lahat kami dito pumila. Kalating oras na. Tapos bigla kang sisingit. No? So, meron tayong ganung sense. So, gusto nating gawin, yung dapat sana ay gawin din sa atin. Yan. Okay. So, ngayon, sabi nga natin kanina, beware of the social gospel. Ito yung na-confuse yung gospel sa pursuit of justice sa mundong ito. At ang error nito, this is from gotquestions.org, the error dito is that the betterment of society ay kanilang ipinapantay sa kaligtasan. Ano yung kaligtasan? Sa tingin nila, ng mga nagsusubscribe dito sa social gospel na ito, ay pag bumuti ang lipunan, yun na yung kaligtasan. So, parang kumbaga, the kingdom of God on earth, ito na yun. No? Pag nagbigay tayo ng magandang lipunan, gumanda yung ating society, yun na yung kaligtasan. So, again, ang turo nila, people are basically good and society is gradually becoming more moral. Paganda ng paganda sa tingin nila. No, paganda ng paganda. So, hindi masama ang tao, may likas na kabutihan. So, yun ang error niyan. So, sabi nila, if we engage in social reforms, feeding the poor, distributing the wealth, then God's kingdom will come. Ayun na yung thy kingdom come sa tingin nila. No? So, wala nang iniintay na pagdating ng Panginoong Jesus, new heaven and earth, wala na lahat yun. Para sa kanila, ang pagdating, ayun na yun. Ang pagreforma sa lipunan, ayun na yung pagdating ng kaharian ng Diyos. Ayan. Okay. So ngayon, again, napasadahan din natin briefly nung introduction, dapat yung God's character ang dapat nating tingnan kasi yung justice na ating pinupurso reflects God's character. Psalm 146 verse 7, who, si Yahweh, executes justice. Ayan, mishpat na naman ang ginamit. Ang ating Diyos na si Yahweh ay gumagawa ng execute, no? Parang, again, action for the oppressed. Andyan rin, the vulnerable who gives food for the hungry, to the hungry. So, yung giving what is due. The Lord sets the prisoners free. The Lord watches over the sojourners. He upholds the widow and the fatherless. But the way of the wicked, He brings to ruin. So, ayan, pinagsama-sama na dyan, ano? Merong justice na yung punishment, ruin for the wicked, meron namang giving what is due, kung kailangan tulungan, kung kailangan, lalo na yung mga nangangailangan, the most vulnerable, kailangan tulungan. At kung may mga naaapi, the oppressed, siya ang nagbibigay ng katarungan para doon sa kanila. Deuteronomy 10 verse 18, He, again, Yahweh, executes na naman justice, mishpat na naman, for the fatherless and the widow, and loves the sojourner, giving him food and clothing. No? Pinibigyan pa niya ng pagkain. So again, giving what is due. So hindi lang ito yung, again, punishment, kundi ito yung malawak na konsepto that justice is giving what is due. Ano yun dapat ibigay? Kung tulungan natin ang isang tao. Yeah. Okay. God is the defender of the poor. Yun na nga, yung ating mga nakitang verses, paulit-ulit yan. Of course, we may spiritualize the poor in spirit. Totoo naman, blessed are the poor in spirit. Pero yung underlying na katotohanan ay talaga rin tinutulungan ng Diyos sa mahihirap. Kaya nga, it makes sense na siya rin tumutulong sa mga spiritually poor. So they are vulnerable to injustice, yan, with little resources. Wala silang koneksyon sa powerful. Unlike yung mga may kapangyarihan, siyempre sila yung nag-uusap, pwede nilang ayusin yung kanilang mga kaso kung meron silang mga kaso. Yan. So justice is also a right relationship.
So, hindi lang ito yung giving what is due, kundi meron pang isang Hebrew word na ginamit sa justice, yung tzedekah naman. Kanina, mishpat, no? Ngayon naman, itong tzedekah. Ito naman is referring more to right relationship. Yung tamang kaugnayan natin sa isa't isa. Usually translated ito as being righteous. Pagiging matuwid. No? Ibig sabihin nun, meron kang matuwid na relasyon. Day to day, pang-araw-araw, yung ating relationship, saan man ito, in family, society, we conduct it with fairness, generosity, and equity. So yung tamang kaugnayan naman, no, sa isa't isa, sa isang lipunan, hindi tayo nang-aapi, hindi tayo gumagawa ng masama. So more of yung relasyon ang ini-emphasize dito, ano, na maganda yung ating kaugnayan sa ating mga kapwa-tao. And therefore, kung widespread ang tzedekah, ibig sabihin, lahat tayo gumagawa nito, magandang relasyon natin sa isa't isa, eh hindi na kailangan yung punishment or mishpat in that sense, no? In the sense of punishment. Mababawasan. Kasi maganda yung kaugnayan natin eh. No? Kaya kasi kailangan yung punishment sa yung mishpat na right, na justice, eh siyempre nagkakaroon ng di magandang kaugnayan. Nasisira, broken yung relationship. Yan. Okay, so together, pag pinagsama natin yung tzedekah, by the way, this is based on the book of mainly based on the book by Tim Keller, yung kanina, hindi ko data nabanggit sa first slide natin, na tungkol nga sa social justice. Kasi mahalagang usapin dito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, ano? Kahit sa Amerika, maraming mga social justice issues para sa kanila, kasama na nga yung race, no? Yung race relationship, yung kaugnayan ng mga iba't ibang ethnicity or races o grupo ng mga tao. Okay. Alright, so it includes nga generosity to the poor and needy. So hindi lamang ito yung justice na kailangang hulihin yung nagkasala o parusahan, kundi yung ibigay ang nararapat sa mahihirap. So Ezekiel 18 verse 5, if a man is righteous, ayan, tzadik or tzadika, and does what is just, mishpat, and right, tzedekah, so ito yung mga magkakaugnay na salita, does not oppress anyone, but restores to the debtor his pledge, commits no robbery, gives his bread to the hungry, and covers the naked with a garment. So, yung justice, napakalawak, ng scope. Hindi lang yung justice, kasi alam natin, pag minsan, Department of Justice, Supreme Court, parang yun lang merong mga criminal offense. Pero sa Bible pala, yung justice, ay napakalawak, na ito yung pagtrato ng tama sa kapwa at magtulungan, bigyan ng tulong, karampatan tulong, yun dapat tulungan. Yan. So, ngayon, pagdating sa New Testament, kasi puro old, nakita natin, baka naman sabihin ng iba sa atin, ito ba, totoo rin. Ngayon, makikita natin, ang pangangaral ng Panginoong Jesus ng magandang balita ay sinamahan niya ng pagtulong sa mga nangangailangan. At so nakakaano to, hindi to aksidente. Katakataka na ang Panginoong Jesus ay mas nakisama sa mga outcast ng society, Matthew 11:4, and Jesus answered them. Nung nagtataka si John the Baptist, nasa bilangguan na siya, nagtataka siya, ito na ba talaga? Darating na ba? Siya na ba yung iniintay natin? Ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad ni John the Baptist? Go tell John what you hear and see. Ano yun? The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. So, ang sinabi ng Panginoon, yung mga, kumbaga, outcast ng society, yung bulag, yung pilay, yung ketongin, ito talaga yung mga outcast, mga bingi, at yung mahihirap, ay nakakarinig na. Of course, narinig nila ang good news, pero bukod doon, tinulungan talaga sila at pinagaling ng ating Panginoon. Nung narito siya sa lupa, pinakain niya, yung nagugutom. Several thousand yun, na pinakain niya, 5,000 in one case. Lalaki lang, even more than 5,000. Yeah. Okay, so, Luke 14, verse 12.
He said also to the man who had invited him, "When you give dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors." So ito yung mga gustong-gustong i-invite, syempre, no, ng mga tao, yung mga kilala nila, malapit sa kanila, mayayaman, lest they also invite you in return and be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Again, hindi naman ganun kaliteral ito, pero ang mahalaga dito, yung puso na nagnanais tumulong sa mga nangangailangan, na hindi lang yung ating ini-invite, ay yung ating kapitbahay o mga pamilya natin, kapamilya natin, o yung mga mauunlad ng buhay. Now again, di naman sinasabi huwag tayong mag-invite, no, ng kamag-anak natin o ng mga may kaya sa buhay. Kundi ang sinasabi ng Panginoon ay dapat bukas ang puso natin, lalong higit sa mga talaga nangangailangan. Okay. Yan. Okay. At pagdating sa early church, ito na nga yung pinapangaral sa atin ni Brother Joe sa Book of Acts. Kitang-kita natin na sinunod nila yung pattern na ipinakita from the Old Testament hanggang sa buhay ng Panginoong Jesus. Acts 4:34-35, "There was not a needy person among them, for as many as were owners of land or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need." Now, alam natin, ginagamit ito, mga social gospel, mga nagsasabing, ayan, walang common property, lahat pinul nila, binenta, wala nang pag-aari, o wala nang private property, puro common property na pinagsama-sama. Pero dito, makikita natin na voluntary yung mga nagbenta ng ari-arian at nilagay sa paanan ng mga apostol. Kasi, nung panahon na yon, ang daming pilgrims, thousands, kaya ang daming tao sa Jerusalem. Kasi nga, Passover noon, ang daming nanggaling pa sa iba't ibang lugar, mga strangers, in a way, aliens, na although Hudyo sila, pero galing sa malayo, wala silang kamag-anak doon, wala silang matutuluyan, wala silang makukuha ng pagkain. Kaya nung panahon na yon, nagkabiglaan na ganito, kaya meron talaga nagbenta ng mga ari-arian nila. Pero ang punto lang natin dito, ay kanilang handa sila na tulungan, walang nangangailangan, not a needy person among them, kasi nagtulungan sila. So, yun yung mishpat or tzedekah. Again, Acts 6:1, yung sa naniniwala tayo, mga unang diakono. "Now, in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists." No, ito yung mga Hudyo na ang salita ay Grego na, nanggaling sa iba't ibang lugar, di ba? Gaya ng ating napag-aralan na rin. Dito nga. So, a complaint nag-arose against the Hebrews, yung mga Hudyo. So ito na yung Gentile Jew issue, because their widows were being neglected in the daily distribution. So talagang meron daily na pagtutulungan. No, hindi nila pinabayaan yung mga balo na yun yung pinakakalimitan, walang resources. Kasi nga, gaya ng alam natin, patriarchal, yung society nila, yung mga asawang lalaki, ang may-ari ng mga ari-arian, pag nabalo ang isang babae, ay wala na siyang aasahan. Kasi wala siyang bahagi doon sa mana. So, kaya kawawa sila talaga. Acts 20:35, sabi ni Pablo mismo, "In all things, I have shown you that by working hard in this way," tatrabaho si Pablo tent maker siya, di ba? Hindi siya umaasa lang sa tulong. Mismong siya ay kahit na apostol na nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay gumagawa pa siya ng mga tolda. So we must help the weak, sabi ni Pablo, and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, at ito nga yung napaka-interesting dito, yung sinabi ng Panginoong ito, wala ito sa Ebanghelyo. No? Wala kahit saan. Kaya lang natin alam na sinabi ito ng Panginoong Jesus, sinabi ni Pablo dito. So ibig sabihin, meron ng oral tradition na ipasa-pasa, yung isa sa mga sayings ng Panginoon, na by the Holy Spirit, binigay kay Pablo para malaman din natin ngayon. Ano yun? It is more blessed to give than to receive. Imagine, sa dami na sinabi ng Panginoon, na na-miss ng mga gospel writers, again, by the inspiration of the Holy Spirit, pero nung dumating na si Pablo, kumbaga pahabol, meron pa. Sinabi ang Panginoon. No? Eh sa halip na kung anong malalim na doktrina, ay ang, kumbaga, addendum, dinagdag, by the inspiration of the Spirit, kahit wala na ang Panginoon, ito pa.
it is more blessed to give than to receive. Grabe, no? So nagpapakita na yung spirit of generosity, tzedekah, right relationship, no, na tumutulong to whom it is due, ay ito ay napakahalaga na ating isagawa. So in summary, nakita natin dito mga kapatid, that the world talaga is full of injustice. Di natin ito maiiwasan, ano? Dahil nga, fallen world tayo, ang gusto ng mga makasalanan ay manlamang sa kapwa. No? Kaya, di ba, kasabihan na nga yan, halos lahat ng kayamanan o yung mga super yaman ay kalimitan ng unang panahon, kaya sila yumaman, marami sa kanila ay merong pangapang aapi na ginawa. No? Kaya ngayon, mayaman na sila. Pero nung una, yung maninuno nila, ay may mga ginawang hindi maganda. No, again, hindi natin sinasabing totoo yan in each and every case. Pero, tingin ko lang, marami talagang cases na gano'n na nangyari. Nanlamang, kaya nagkaroon ng napakalaking kayamanan ay mayroong panlalamang sa kapwa. Again, hindi lahat, pero for sure, mayroon talaga na ito ang nangyayari. So, bilang mga mananampalataya, alalahanin natin, God is a God of justice. No, siya ay Diyos na makatarungan. And therefore, inaasahan niya na tayo rin ay maging makatarungan sa ating buhay. And therefore, we should pursue justice, again, in that broad sense, mishpat, in the sense of tzedekah, no, na meron tayong tamang kaugnayan, and we give to anyone his or her due. No, hindi lang ito yung punishment, kundi anong kailangan. Siya ba'y nangangailangan ng comfort, i-comfort natin. That's part of justice. Siya ba'y nangangailangan ng kagalingan, may sakit ba? Tulungan natin. No? So yun, part yun ng justice. No, hindi lamang ito yung may kaso, may nangyari, kailangang idalhin sa korte, kundi sana makita natin na yung malawak na justice is basically loving your neighbor as yourself and doing unto others what we want others to do unto us. Yun. No? Kung titingnan natin, yun ang kahulugan nitong justice. And so, with that, ayan, wawakas ang ating pag-aaral dito, mga kapatid. At kung meron kayong mga karanasan, mga tanong, o kaya mga comments na gusto nyo ibahagi, ngayon ang pagkakataon para dito. Any comments, questions, experiences na may kinaharap kayo na ganitong injustice, nakita nyo ito, at again, ano yung ating naging tugon? Go ahead. Meron pa tayo dyan sa likod? Microphone. Yes, brother. Yan, tama-tama si Brother Marlon. O maraming karanasan dito sa share lang po, tsaka tanong na rin po, Pastor. Thank you po dun sa malinaw pong discussions. And then, yun nga po, alam niyo naman yung pinanggalingan. Share ko lang po, parang dun po kasi sa mga teachers, alam niyo na po yung mga issues sa teachers. Meron po kasing parang organization ngayon na bumuboses po para sa aming mga guro. And nakikita namin talaga na ginagamit sila or nagagamit sila para mapakinggan po yung mga issues and concern namin. And bago po tayo magkaroon po ng discussion na to, parang lumagay po sa isip ko na since okay naman siya at nare-represent kami, what if magpa-member ako? Since hindi po siya related dun sa pinanggalingan ko dati na apart ng National Democratic Front, ano po. Kaya po upon discussion and upon research and inimbestigahan ko po ano po, nalaman ko po na ito pong organization na to, though hindi po nila vocally sinasabi, related po sila doon sa SOCDEM. Opo. Pero hindi po talaga maaninag na binabanggit nila yan, ano. And parang yun din po yung naging reason para hindi ko po ituloy yung pagpapamember. Ang akin lang po tanong, Pastor, is yun po bang mga post nila sa Facebook na paglalike ko or pagko-comment or pagta-thank you ay masasabi ko bang mali since alam ko na though ipinaglalaban nila yung aming karapatan, nakikita ko na alam ko po or aware po ako na part sila ng SOCDEM. Parang yun po, Pastor, yung isang tanong ko. Kasi parang may tanong po sa isip ko, baka mamaya pag nag-comment ako dito. Di ba? Yung ganun po. Oh, yeah. Well, again, hindi ko alam yung total, yung context, pero ang isang mahalagang prinsipyo dito sa bagay na to,
hindi lahat ng makakasama natin ay talagang mananampalataya when we pursue, alam mo, justice. For example, sa korte, hindi naman lahat ng mga judges or mga attorneys are mananampalataya. So meron talagang mga pagkakataon na meron tayong makakasama na di mananampalataya. So, again, example sa Amerika, yung issue ng abortion, may mga evangelical, syempre anti-abortion tayo, pero nakikisama sila even sa non-evangelical, even Catholic, halimbawa, para i-push yung kanilang pagtutol dito sa anong ito, napakalaking kasalanan, pinapatay yung mga baby. So, again, we have to be wise in interacting and dealing with them, at sana makita na tayo isang mananampalataya. Pero so case to case talaga, brother, to let's pray to God for wisdom. I think a blanket answer medyo hindi naman siguro pwede, pero again, yung in principle, I think okay lang maki-work tayo, makipagtrabaho tayo sa mga even non-believers to pursue itong justice. Alam mo, sa politika, meron tayong gustong tingin natin, merong batas na diniscuss sa Congress na tingin natin na sala sa Biblia. Pwede tayong maki-alliance sa iba't ibang mga opposed din doon para huwag itong maging batas, So I think pwede 'yon, Of course, hindi yung church natin, kundi tayo bilang mga individual, maging wise tayo how to form itong mga sabihin nating alliances sa ibang mga grupo na ino-oppose yung tingin natin ay sala sa Biblia. So, kaya yan, kailangan talaga ng wisdom, brother, prayer, para malaman natin kung okay ba, mag-comment ako rito, mag-like ako dito. Again, I leave it to you kasi nga, we are living in a world na fallen, and therefore, kasama natin yung mga di mananampalataya araw-araw sa iba't ibang mga gawain. Yeah, Deacon Jojo. Hello. Baka makatulong ito sa... Yeah, pero sige, Brad. Matatapos doon sa tanong. Gusto ko lang i-recall yung sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 20:25, and sabi niya doon sa mga disciples, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave." Then, example niya ang Panginoon. Nagbigay siya ng isang statement. Yung mga hinti, yung mga ruler dyan, Yan. talagang nagiging Panginoon sila. Yeah, tama. Hindi nagbago yan kahit sa panahon natin. Tama. Kung sinong na-elect, sila ang hari kahit sa sitwasyon nila. Sabi Yeah. ko nga samsam nila lahat. Lahat ng, kung magnanakaw sila lang makakagawa nun. Ngayon may mga lumalaban, pero alam natin na pag sila naman ay ganun din ang gagawin nila. Ganun din. Kaya Yeah. anong 1980s? Ang 80s ng panahon natin, Pastor, Yes. nilabanan natin yung liberation theology. Pero Yeah. hindi niya sa issue ngayon. Iba na ang mukha. Yes. Na yung mga oppressed ngayon, today's oppressed are tomorrow's oppressor. Yun ang mga lumalabas dun Yes. So, ang tanong ngayon ay, bilang Kristiyano, alam natin na sila rin ibang sasama ba tayo sa kanila? Yes. Or alam natin ang kanilang agenda, sasama ba tayo? Makikilike ba tayo ron? Or magiging discerning tayo kung ano ang gagawin. Kasi marami akong nakikitang mga Christian na politically, ito yung tinutulak na, pero blind sila dito sa kabila. Ganun Kaya medyo, nakaka-offend yata. Yeah. Mukhang blinded itong mga brethren natin. So yun po. Tama, maganda yung point of Deacon Jojo na hindi natin maaasahan na magkakaroon ng perfection sa mundong ito. In fact, yung oppressed ngayon, pwedeng in the future maging oppressor, siguro better example than itong mga communist regime, na nagsabing against sila sa mga hari, binagsak nila yung mga hari, yung mga emperador, pero nung sila nag-take over, naging absolute dictatorship. Sila naman ang naging kumbaga hari, At so talagang hindi natin maaasahan sa mundo na ito ang perfection. So we can pursue justice, but there will be no perfect justice. Kaya nga meron tayong sigaw na how long, iniintay natin yung pagdating ng new heaven and earth, doon lang magkakaroon. Kaya nga mali yung social gospel or liberation theology, kasi kahit na mag-take over man yung supposedly
mga progressive forces, ay ganun din ang mangyayari, ano? Yung sinabi nga ni Deacon Jojo. All that we can do is to minimize as much as possible itong injustice sa lipunan. Kaya mahalaga yung check and balance, no? Kasi nga, power corrupts, as you know, and absolute power corrupts absolutely. Kaya sa mundong ito, yung check and balance napakahalaga. Kaya yung like tayo, may 3 forms of branches of government: executive, legislative, judicial. Napakahalaga niyan. Kasi yan yung nag-check sa kapangyarihan ng isang branch, no, para hindi mangyari yung labis na pang-aapi ng isang tao lamang. Okay. So again, no perfect justice. Okay, anything else? Baka meron pa tayong gusto. I think si Sister Heidi dito, or meron pa ba tayo dyan? Pakitaas ng mabuti ang kamay nyo. Yes, Sister. Thank you po, Pastor. Parang as we exercise generosity, so it is not just exercising generosity per se, but parang kabit-kabit din yung mga virtues na pwedeng ma-develop. Yes. Like halimbawa yung patience, understanding. Like halimbawa sa atin, di ba, laging merong kumakatok doon. Parang sabi nga nila inaaraw-araw na tayo. Yeah. So, parang basta na lang food, parang ganon. Kakatok, tapos, ano kuya, anong gusto mo? Tapos food, o kaya tubig, ganon. Tapos, hindi rin ganon ka-thankful. Or there are times na meron din tayong binibigyan na alam na parang hindi man din parang mapagpasalamat. Yeah. So parang in all of this, parang nadidevelop din nga yung pagiging patient, understanding, and also to think din na naman tayo, instruments lang tayo ng Lord kung ano man yung ating naibabahagi. And it's always good to think na as instruments, we give to the Lord, not to men. Ayan, napakahalaga nung sinabi rin ni Sister Heidi na hindi ko tumutulong tayo madali. Actually, merong inconvenience na kasama kalimitan yung pagtulong. At pag minsan nga, sabi natin, napupurhisyo tayo sa pagtulong. No? Dahil nga tumutulong tayo rin ay siyempre, we spend time, money. Pag minsan nadadamay tayo doon sa kaguluhan, kunwari, may tinutulungan tayong mga nag-aaway or trying to be peacemakers. Pag minsan tayo pa ay nadadamay sa gulo. So, huwag nating isipin na pag ginawa natin ito, ay palaging okay. No? Kundi meron din tayong mga mararanasan na mga inconveniences. Ano? Kaya nga yung iba ayaw tumulong dahil alam nila yun ang mangyayari. No? Pero sana tayo mga Kristiyano, maging patient tayo. Sinasabi ni Sister Heidi, maging mapagpasensya tayo even sa pagtulong natin. No? Kasi hindi siya ganun ka straightforward pag minsan, if not actually kalimitan. Okay, any other comments? I think meron tayo dito, Sister Eliza ba yan? Yeah, Sister. Ay, hello po, Pastor. Nabanggit, di ko po alam kung merong mga post-meal dito, pero nabanggit po kasi nyo dun sa slide nyo kanina yung Getting yung sa yung parang social gospel, Yes. yung sa error po niya. Kasi isa po sa tinuturo ng post-millennialism is yun nga pong as the society progresses, nagpro-progress din po yung morality. Yes. So, paano po natin siya sasagutin na dapat ay balance lang po talaga kasi isa po yun sa talagang isinusulong nila na hindi ko matanggap na Yes. talaga daw pong nag-i-increase din yung moral side ng mga tao. So, paano po natin siya ibabalance? Yan, relevant na tanong sa ngayon dahil nga mayroong mga ibang pinaniniwalaan yung tinatawag na post-millennialism, kung alam niyo yan, ano? At dito sa katuruan na ito, naniniwala sila na hanggang pagdating ng Panginoon, kailangan gumanda ng gumanda o paganda nga ng paganda yung lipunan. Pero, again, huwag natin i-confuse sila doon naman sa social gospel na ating pinag-aaralan ngayon dahil sila naman ay mga mananampalataya at even mga Reformed Christians ang nag-hold nito, ano? And marami tayong kilala siguro sa ating bansa at kahit na mga theologians na mga Reformed at talagang tunay na mananampalataya ay ito rin ang pinanghahawakan. So, be assured, sister, and kung meron man sa ating may alam nitong katuruan na ito, na hindi naman sila mga liberation theologies or di sila mga social gospel na mga
mga mga kapwa natin mananampalataya, sapagkat ibang-iba yung tinuturo ng social gospel nga o liberation theology, na lahat ay dito na lang sa mundo, wala nang kaligtasan, hindi mo natin kailangan ng Panginoong Hesus para tayo'y maligtas, at sa kanila ang pagkaligtasan ay yun lang liberation sa mga oppression na nangyayari sa mundong ito, sister, no? So wag tayong mabahala, magkaiba yon, no? Magkaiba. Bagamat medyo sa bandang yon parang merong kaparehohan na paganda ng paganda nga ang mundo sa overtime, no, sa tingin nila. So, but again, merong mga difference, no? Yung mga nag-hold dito ay naniniwala tayo ay mga tunay na mga mananampalataya, even mga Reformed Baptist, no? Sila, at hindi hindi natin sila in any way sinasali dito sa mga liberation theologists or theologians. Okay, so medyo yan, ano. Thank you, sister, for bringing that. Baka may maisip yung iba na pareho lang sila. Kaya wag natin silang pagsamahin na magkaiba sila. Okay, any other things in mind, other questions sa ngayon o comments on this? Okay, so mukhang wala na. Meron pa tayo dito. Yeah, si Deacon. Then parang may dito. Okay, go ahead. Basta correct lang kung tama yung aking, parang sa pagtitingnan natin yung sa makikita natin sa in light of the scriptures talaga yung pagdating sa poor. Yeah. Parang kumbaga nasisip ko categorically ay poor within the church, then yung poor na yung mga relatives or mga closest acquaintances siguro, then yung outside na sabihin nating, di ba, naranasan natin yan yung bigla na lang sa kahit mga sabihin natin, mga isang example dyan, mga kabatchmate natin, Yeah. ang magchat-chat, di ba? Batch, tulong na mami, sakit ganyan, di ba? So, ako pastor, ganun yung aking yung tinitingnan na parang paano ako tutulong. Yes. Kasi yun nga, baka minsan kasi parang baka merong subtle pressure ba, pastor, na parang halimbawa yung church, bakit tayo, kasi pili mo sa Facebook or ang daming mga gumagawa ng mga ganyan, no? Hindi masama siyempre na tumutulong, pero yung bang parang may pressure sa iyo na tumakbo agad, kasi kaya sinabi ko yung unang parang classic, or hindi naman sa parang nagdi-distinguish ka, kundi it is with wisdom din na siyempre ikaw as an individual meron ka ding kakayanan and even tayo sa church meron din tayong kakayanan, so hindi pa pwedeng parang all out or parang walang tamang discernment sa kung paano ka tutulong. Kasi halimbawa sa church, alam natin may mga nangangailangan tayong kapatiran, so mas doon yung Yes. baka mamaya gustong-gusto nating tumakbo dun sa labas at Yeah. mamigay ng kung ano-ano, pero yung mga kapatiran natin Yes. or even meron tayong tiyahin or may kamag-anak na medyo nangangailangan. Yung isa naman, pastor, na i-connect ako lang kay Ate Heidi na sinabi kanina. Sa church po ay alam natin, or yung ibang mas matatagal na rito, talagang naging consistent yan na linggo-linggo, pinupuntahan din tayo rito. So, tataka lang din, bakit kami mga deacons, nagsasabi na talaga dun sa mga tao na pagkain or hindi pera or hindi Yes. kami nagbibigay, tumigil lahat yun, pastor Yeah. Tumigil talaga. Tumigil Merong na. pumupunta, kilala natin. Pero yung super bihira ang nangyari. Yeah. Pero yun nga, yung mga tao, ganun yung isip na parang, or in church ay magiging maingat sa yung discernment sa pagtulong. Tama. So, well, tatlong bagay yun. Yung number one, yung sa mga kamag-anak, ang sabi ng Bible kasi, ang hindi tumutulong sa ating mga sa ating, mga kamag-anak is worse than an infidel. So, tama yun. Kailangan una muna natin tulungan mga kamag-anak natin. Napakahalaga nun. Pagdating naman sa pagtulong sa kapwa, we must do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, talagang, kumbaga yan, parang circle yan, Ang una muna, yung ating kamag-anak, siyempre, doon tayo ibinigay ng Panginoon sa pamilya natin. Una yon. Tapos yung mga kapatid natin sa pananampalataya, tapos to all So, yun. So, kaya in terms of priority, tama yung sinabi ni Deacon Arnold, pa-prioritize natin yan. Hindi naman pwedeng unahin natin yung iba. Tapos, at saka isa pa, meron din niyang calling. Hindi lahat tayo tinawag
na kunwari magpag-aralan yung mga pulisiya na o kaya mga batas na nakapila o pinag-uusapan sa Kongreso. Hindi naman tayo lawyer so again, yung pagtulong natin o yung involvement natin sa bagay na to ay nakadepende rin doon sa mga kaloob na mga talento na ibinigay sa atin. No? So hindi lahat tayo ay mai-involve na pare-pareho. No? Pero ang mahalaga dito, saan man tayo nilagay ng Panginoon, yun na nga, yung concentric circle, yung palaki ng palaking widening circle na yon, family, church, then yung kung saan man tayo work, ayan, palaki ng palaki yan. No? So doon natin pabalansihin. No? So walang one size fits all. Di tayo pwede maghusga sa ating kapatid na punta ka doon, sumali ka doon. Kung hindi naman siya inihanda ng Panginoon na yun ang calling niya, ay hindi niya dapat gawin yun. No? So, pero pag meron naman sa ating mga iba na maaktibo doon, huwag din natin pagbawalan. Kasi baka yun naman ang calling niya. No? Doon siya tinawag ng Panginoon, sanay siya sa larangan ng politika o kaya kung ano man, mga batas, baka siya yung mas active doon. No? So magkakaiba talaga yan. No? Hindi tayo pare-pareho na mag-i-involve dito sa lahat ng mga usapin, kumbaga, no? Pagdating dito. Okay. So, anything else? Any other comments or questions before we close in prayer? Okay? Wala na. Alright. Sige. So, manalangin tayo. Maghanda tayo sa pagsamba. Manalangin tayo, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na kayo ang Diyos ng katarungan at nawa sa aming mga buhay na pang-araw-araw ay mailarawan din namin na kami nga bilang inyong mga imahen ay isang bayan din o isang tao na sinisikap na magkaroon ng tamang relasyon sa aming kapwa-tao sa mundong ito. Tulungan niyo po na makita sa amin ang ganitong concern para sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga naaapi sa lipunang ito, sa aming bayang ito. At kayo magpala, mag-isa nalalabi pa ng oras na ito sa aming panambahan sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.